May masasarap na paraan kaming nadiskubre para hindi pagsawaan ang mga tirang pagkain ng medianoche. Tara na sa Good News Kusina! Paparating na ang mga bagong recipe ng taon kaya huwag magpahuli. Kasi hindi masaya pag naiwanan ka. Kasi ang may iwan sa'yo, mga tira-tira. Pero ang mga sobrang pagkain mula sa nagdaang handaan, atin pang mapapabongga at mapapakinabangan. Kasama si Chef MJ Nicaso ng Apicios Culinary Arts and Hotel Management. Gagawa natin ng delicious makeover ang mga holiday leftover. Pwede pa tong mga to. Tara, luto tayo. Ready na si Chef. Kaya ihanda na natin ang mga natirang barbecue at mga prutas gaya ng pinya at mangga. Ilabas na rin ang bawang at sibuyas, toyo, dahon ng laurel, asin at paminta. Nahulaan nyo na ba ang ating first recipe? Para sa mga barbecue hindi natin naubos, pwede natin silang gawing adobo with a twist. Ilagay na ang hiniwang barbecue at timplahan ito ng pamintang buo. Siyempre, para makompleto ang adobo, lagyan din ito ng dahon ng laurel at dagdagan ng asin at pamintang durog na pampalasa. Siyempre, hindi makakompleto ang adobo kung walang suka at toyo. And for added flavor, alam niyo bang pwede rin itong samahan ng mga prutas? Ganun lang kasimple. Ready na ang ating fruity barbecue adobo. Sigurado mas magiging malasa ang nakasanayang adobo dahil pinasarap ito ng timpla ng barbecue. Pinasustansya pa ng mga prutas na kasama. At ang good news, mapagsasaluhan ito ng 4 na tao for only 20 pesos. Kung marami kayong natirang manok at hamonado sa inyong bahay, tamang-tama tong next recipe natin. Ihanda na ang natirang roasted chicken at ham. Simple lang gagawin natin. Sa isang bowl, pagsama-samahin lang natin ang lahat ng mga ingredients natin. Sa isang bowl, ilagay na ang itlog at harina na magsisilbing binder. Ilagay na rin ang hiniwang manok at ham. Timplahan na ito ng asin at paminta, depende sa inyong panlasa. Haluin ng maigi at pagkatapos, bilugin para gawing meatballs. At iprito sa mantika hanggang maging golden brown. Habang niluluto natin ang ating meatballs, gawin naman natin ang ating sauce. Para lalong mapasarap ang pagkain ng meatballs, samahan natin ito ng orange apple sauce. Mag-isa lang ng bawang at sibuyas. Buhusan ng orange syrup at para naman lumapot ang syrup, lagyan ito ng tinunaw na cornstarch. Timplahan din ito ng asin at paminta. At syempre, samahan din ito ng ating fresh orange at mansanas. Natatakam na ba kayo? Sarap. Haluin lang na maigi at pag ready na ang ating syrup, maaari na itong isama sa ating chicken and ham meatballs. Kulay pa lang, ulam na. Sigurado matutuwa ang buong pamilya dahil mapagsasaluhan na ito ng 4 na tao sa halagang 29 pesos. Sa mga handaan, siguradong hindi mawawala ang menudo. Para sa inyong mga tira, gawin natin tong shepherd's pie. Ihanda na ang natirang menudo na magiging base ng ating pie. Siyempre, kakailanganin din ng patatas, butter, cream at cheese o queso de bola. Dahil pie ang gagawin natin, dapat layer-layer siya. So, ang base ng pie natin ay menudo. Una, tunawin ang butter at ihalo dito ang mashed potato para sa masarap na lasa. Pagkatapos, ilagay na ito sa ibabaw ng menudo. At para mas maging malasa, lagyan ng cream at keso. Bago kainin, maaari itong ipainit sa microwave o kaya naman ay tunawin lang ang cheese. Ganun lang kasimple. Ready ng ating menudo shepherd's pie. Sa mga simpleng steps na ito, makikilala niyo pa ba ang inyong natirang menudo? Pero kahit bongga na ito, tipid pa rin sa bulsa dahil mapagsasaluhan ito ng hanggang 6 na tao sa halagang 86 pesos.
leftover na nagbago na ng anyo, makikilala pa kaya ng ating mga kapuso? Hindi ba to? Masarap siya. Na hindi ko alam kung lasa na parang barbecue. Masarap. Pero kaiba yung lasa niya. Masarap, magaan sa bulsa, less effort sa pagluluto. Ilan lang yan sa mga magagawa mula sa leftover na pagkain. Patunay lamang na ang mga tira hindi dapat ietsapwera dahil basta't maparaan, walang masasayang sa kusina. Ready?